po yun, just for my information. Colonel, ikaw yung, ito sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief, pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as, not naman siguro meaning to kill, but as including the possibility of killing. Sige, just explain to us, ano yung ibig nyo sabihin? Good afternoon to, Mr. Chair, sa lahat. Good afternoon. Sa akin naman, as an operatives, matagal sa non-commissioned officer, ang sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralized, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally, sa interpretation namin, na nakalagay diyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks, so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint at saka namatay, Your Honor. Kami ang mag-implementer kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon. Sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako, number one, ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi nalaban, patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede. Sa lahat pwede. Possibility. As long as real trabaho, kung ano talaga yon ang harapin mo, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige.